Joven, ikaw nga ba yan? Ako nga po, La. Wala nang iba. Mano po? Ah, akala ko, sa burol ko na ikaw uuwi dito sa atin eh. Ay, salamat naman at dininig ng may kapalang mga dasal ko. Si Lola talaga. Kararating ko lang burol na agad ang sinasabi niyo. Paano ang huling uwi mo dito nung mamatay ang lolo mo? Pasensya na kayo kung madalang lang akong umuwi dito sa atin. Siya nga po pala, kasama ko ang mag-ina ko. Totoo nga ang sinabi ng pinsan mo na nag-asawa ka na nga daw. May 1 taon na ba ang anak ninyo? Magandang araw po, Lola Emma. 1 taon at kalahati na po ang edad ng anak namin. Siya po pala si Baby Ace. Kay guwapong bata at napakaganda mo naman, iha. Magaling talagang pumili ang apo ko. Salamat po, Lola. Tama po pala ang sinabi ni Joven na ang bait nyo. Bakit ba tayo dito sa labas nag-uusap? Mabuti pang pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Magpapautos na rin ako ng mamemeryenda ninyo. Yun ang unang beses na nakatapak si Myra sa probinsya ng asawa. Sa mainit na pagtanggap sa kanila ng lola ni Jovena, na walang anumang pangamba sa puso ng babae. Habang papunta pa nga lang, ang dami nang naglalaro sa isipan niya kung anong magiging buhay nila. Nang makita nga niya ang lugar, tsaka lamang siya nagkaroon ng ideya. Anong masasabi mo? Mukha namang tahimik ang lugar nyo. Hindi lang yun. Mababait ang mga taga rito. Palibasa nga kasi, mga magkakakilala noon pa. Ibig mo bang sabihin walang mga siga at adik dito? May mangilan-ngilan na siga pero wala akong nababalita ang adik dito. Matagal ka na rin hindi nakakauwi. Baka noon wala pa. Itatanong natin kay Lola mamaya. Aba, mukhang hindi sinusumpong ang anak natin mula kanina. Napansin ko nga rin Tsaka hindi siya umiyak sa lola mo kanina. Hindi siya nangingilala. Mukhang tama nga yata yung sinabi ng kapitbahay natin. Sana nga dito na tuluyang gumaling ang anak natin. Magtiwala ka lang. Gagaling si Ace dito. Ay, humihikab na si Ace. Mukhang inaantok na siya. Patutulugin ko muna ang anak natin Ako na lang ang maglalabas ng mga pasalubong natin kay Lola. Bumalik na pala si Lola Emma. Lalabas muna ako Pakisabi, nagpapatulog lang kamo ako ng bata. Lumabas na si Joven dala mga supot ng pasalubong. Ang asawang si Myra naman, inayos ang pagkakahiga sa sahig na may sapi na banig. Sa kanya pa kasi dumidede ang kanilang anak. Nadat na naman ng asawa niya ang lola nito na inilalagay ang mga pagkain sa pinggan. Oh, si Myra at ang apo ko. Pinapatulog po ni Myra yung anak namin. Mula po kasi kanina hindi pa natutulog yung batang yun para bang manghang-mangha kasi sa nakikita. Di ikaw na muna ang magmeryenda. Pinabili ko lang ito sa mga pamangkin mo sa karinderya ni Bebeng. Ay sige po, bigla ako nagutom. Ay, siya nga pala, ito yung pasalubong namin sa inyo. Naku, nag-abala ka pa. Pero salamat na rin at naalala mo ko sa kabila ng marami kang iniisip. Paano po nyo nalaman na marami akong iniisip? Mula pagkabata ako nang nag-alaga sa'yo. Kaya kilala na kita kapag meron bumabagabag sa'yo. Meron nga po. Iyon din ang dahilan kung bakit bigla kaming umuwi dito. Sabihin mo kung ano ang problema. Yung anak kasi namin mula nang ipanganak hindi nawawalan ng sakit. Ang laki na nga nang nauubos namin pera sa pagpapagamot hindi pa rin gumagaling. Pagkatapos ng isang sakit meron na naman ulit. Isang kapitbahay po nagpayo sa amin na baka gumaling ang anak namin kung itatawid ng dagat. Baka daw po kasi gawa ng taong may lihim na galit sa amin ang karamdaman ng bata. Posible nga yan, Apo. Kung hindi rin maipaliwanag ng doktor kung ano ba ang pinagmumula ng sakit ng anak nyo, titignan ko rin ang bata. Oo nga po pala, nanggagamot pa rin po ba kayo? Paminsan-minsan na lang kapag hinihingi ng pagkakataon. Sige na, kumain ka muna. Lalabas lang muna ako at titignan ko ang mga ibinilad kong isda. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga residente sa lugar dahil nga malapit sa dagat. Ang namayapang mga magulang ni Joven ay pangingisda ang kinabubuhay.
bago nasangkot sa malagim na aksidente sa dagat. At mula nga noon, hindi na rin natagpuan ang kanilang mga katawan. Tulog na ba si Ace? Oo, nagulat nga ako eh. Ang bilis yung nakatulog. Hindi katulad nung nasa Maynila tayo na iyak ng iyak muna bago matulog. Tama nga yata yung sinabi ni Ate Rona. Hindi ko pala nababanggit sa'yo na marunong din manggamot ang lola ko. Mamaya, titignan niya ang anak natin. Joven, magtatagal ba kaya tayo rito? Ang totoo niyan, nang makatungtong ulit ako sa lugar na to, ibang saya na ramdaman ko. Tsaka ngayon ko lang naisip na matanda na si Lola at wala siyang kasama dito sa bahay. Kahit ba sabihin na nasa paligid lamang ang mga kamag-anak namin, iba pa rin kapag may kasama siya rito sa bahay. Kahit saan naman tayo tumira, ayos lang naman sa akin. Basta ang gusto ko may matatag kang trabaho. Ayoko naman kasing maging pabigat pa tayo sa lola mo. Oo naman, maghahanap agad ako ng trabaho. Kung hindi man pwede naman akong mangisda gaya ng tatay ko. Kaya mo bang pumalaot para mangisda? Oo naman. Bago ako nagtrabaho sa Maynila, pumapalaot na ako kasama ang mga tiyuhin ko. Kaya sisiw na lang ang pangingisda sa akin. Basta mag-iingat ka. Alalahanin mo yung nangyari sa mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa kanila. Hindi mo kasi may aalis sa akin ng mag-alala. Halika na nga muna sa kusina, kumain ka na, habang tulog si Ace. Ang lola mo nga pala. Nasa labas lang siya. Tinitignan yung mga pinapatuyo niyang isda. Sa pagtataka ng mag-asawa, hindi nagligalig ang kanilang anak hanggang gabi. Gumigising lamang si Myra kapag gutom at gustong dumede ng bata. Kinabukasan naman, tinignan ni Lola Emma ang kanilang anak. May mga dahon din na pagkatapos bulungan ng matandang babae ay itinapal niya sa noo ng apo. Lola, tama po kaya ang sinasabi ng kapitbahay namin sa tinirhan namin? Oo, iha. Hindi pangkaraniwan ang sakit ng anak nyo. May isang tao ang may lihim na galit sa inyo. Kaya anak ninyo ang pinahihirapan niya. Alam kasi niya na ang bata ang kahinaan ninyong mag-asawa. Wala naman po kaming nagiging kagalit Kaya nagtataka ako kung sino ang gumagawa nito sa amin. Kahit naman mabuti ang pakikisama natin sa ibang tao, hindi pa rin maiiwasan na merong maiinggit sa atin. Siguro nga po dahil lang sa inggit. Pero sana hindi niya na idinamay ang anak namin. Huwag na nga nating isipin kung sino man yun. Ang importante, magaling na ang anak natin. Sang-ayon ako kay Joven, iha. At isa pa, hindi na niya kayo masusundan pa dito. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Sa wakas makakatulog na rin ng mahimbing ang anak namin. Siya nga pala, ano ang plano ninyong mag-asawa ngayon? Dito na po kami titira, kung ayos lang sa inyo, La. Ano bang klaseng tanong yan? Natural, masaya akong kung dito kayo titira. Ilang taon na lang naman ang ilalagi ko sa mundo na to. Gusto ko rin naman kayong makasama. Bala ko pong mangisda ulit. Pwede ka naman sumama sa mga tiyuhin mong pumalaot. Kakausapin ko nga po sila mamaya kung kanino ako pwedeng sumama. Mas maganda nga sana kung may sarili kang bangka, apo. Kung magugustuhan ko po ang pangingisda, bala ko pong pag-ipunan ng pambili ng bangka. Alam ko naman na magagawa mo lahat ng plano mo. Masipag at determinado ka naman na namana mo sa namayapa mong ama. Sayang nga po't hindi na natin sila kasama ng inay. Siguradong matutuwa ang mga yun kay Ace. Walang araw na hindi ko siya naaalala. Nakapagtataka nga lang na hindi na natin nakita pa ang kanilang mga katawan. Hindi man lang natin sila nagawang bigyan ng maayos na libing. Bakit nga po pala hindi na nakita ang mga katawan nila? Maraming paliwanag. Sabi pwedeng kinain na ng mga pating ang katawan nila o baka napadpad na sa malayong lugar. Meron namang nagsasabi na tuluyan ng nilamon ng dagat ang mga katawan nila. Dito sa lugar namin, hindi lang sila ang nalunod na hindi na natagpuan ng mga katawan. Marami pa mga mangingisda. Iba talaga kasi kapag inabot ka ng bagyo sa laot. Bigla naman akong kinabahan. Parang ayoko nang payagan kang mangisda. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papalaot kapag may bagyo.
Kung sakali man na hindi makakapalaot si Joven, marami namang pwedeng pagkakitaan, katulad ng paglalako ng mga daing na isda. Ganun po ba ang ginagawa niyo, Lola? Oo, iha. Tutulungan ko po kayo. Madali naman po akong matuto eh. Madali lang naman ang ginagawa ko. Simple lang ang buhay dito sa amin. Sana hindi mo hanapin ang buhay na kinagisnan mo. Hindi po yan, Lola. Kahit saan naman po ako tumira ayos lang. Basta kasama ko ang mag-ama ko. Isang linggo nang nakatira sa lugar ang mag-asawa. Nang mag-umpisang sumama si Joven pumalaot sa isang tiyuhin na nakatatandang kapatid ng yumaong ama. Minsan sa pag-uwi niya, nakakasalubong niya ang isang tiyuhin na isa rin mangingisda at kapatid naman ng kanyang ina. Joven? Ikaw ba yan? Tio Manolo, ako nga po. Kumusta po kayo? Ayos lang. Oh, kumusta ka na rin? Kailan ka pa dumating? Ayos lang naman po. May 1 linggo na po kaming nandito kasama ng mag-ina ko. May asawa ka na pala. Hindi ko nabalitaan Sa Maynila ako na po nakilala ang napangasawa ko. Ganun ba? Ang lola mo, kumusta na? Ayos lang naman po. Hindi po ba kayo dumadalaw sa kanya? Ay, medyo abala kasi ako Kaya matagal-tagal na rin mula nang dumalaw ako sa lola mo. Ngayon na nandun ka na rin baka makapunta na ako sa mga susunod na araw. Teka lang. Nagbabakasyon lang ba kayo rito o dito na kayo titira? Dito na po kami titira. May trabaho ka na ba? Sumasama po akong pumalaot kay Tio Mike. Kay Mike ka pa talaga sumama ha? Hindi naman marunong mangisda yun Sayang lang ang pagsama mo sa kanya. Pansin mo, wala kayong kasama kundi kayong dalawa lang. Hindi nga umasensong taong yun Okay naman po ang ilang gabing kasama ko siya sa pagpunta sa laot Dapat sa akin ka na lang sumama. Mas malaki pang kikitain mo. Alam ko kasi kung saan maraming mahuhuling isda. Ganun po ba? Swerte niyo naman po pala. Oo naman. Kaya kung ako sa'yo, sa akin ka na sumama sa pagpalaot sa susunod. Pasensya na po, Chong. Hindi ko na po yun magagawa. Nakakahiya naman kay Tio Mike. Sige, ikaw ang bahala. Kumusta na nga po pala si Charwena? Hindi mo pa pala alam. Matagal na kaming hiwalay ng babaeng yon. Ano pong nangyari? Sumama sa ibang lalaki. Pati mga anak namin sinama niya. Pasensya na kayo, Chong. Hindi ko alam na ganun pala nangyari sa inyo. Kaya ikaw, ingatan mo ang asawa mo. Mahirap na magtiwala sa mga babae ngayon. Baka matulad ka sa akin. Hindi po gagawin sa akin ni Myra yun. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Ako, ganyan din ang sinabi sa akin ni Rowena noon. Pero tignan mo naman, nagawa pa rin niya ako ipagpalit sa ibang lalaki. At ang dahilan niya, ang pagpalaot ko sa gabi. Hindi man lang niya naisip na para din sa kanilang ginagawa ko. Iba-iba naman po ang mga babae. Alam ko po na kami ng anak ko ang prioridad ni Myra. Minsan pumunta ka sa bahay. Tumagay naman tayo. Sige po, kapag may oras ako. Saan po pala kayo pupunta ngayon? Dayo ako sa kabilang sitio. Meron akong pupuntahang kaibigan. Pauwi na rin po ako Hindi ko na po kayo aabalahin. Ingat po kayo, Chong. Ikaw din. Magkita lang tayo sa mga susunod na araw. Nang makauwi sa bahay, naabutan ni Joven na mahimbing na natutulog ang anak nila sa duyan habang abala si Myra sa mga gawaing bahay. Ang kanyang lola Emma naman ay nasa kusina at may kung anong ginagawa. Inabot na rin niya sa asawa ang kinita ng araw na yun. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang, hindi pa ako nagugutom. Baka kasi makatulog ka na naman ng walang kain. Hindi naman kami papalaot ni Tio Mike Bakit naman? Hindi mo ba narinig sa radyo, may parating daw na bagyo mamaya? Kaya pala iba yung hangin ngayon kahit walang ulan. Itatali ko muna yung mga poste nitong bahay. Titignan ko na rin yung mga bubong. Nandyan ka na pala, Joven. Opo la. Ano po ba ang ginagawa nyo? Ano po yung naaamoy ko? Gumagawa ako ng langis. Akala ko po hindi na kayo gumagawa ng langis. Mainam kasi yon ngayong may bata dito sa bahay. Maiba nga pala ako la. Nakasalubong ko nga pala kanina si Tio Manolo. Hiwalay na pala sila ng asawa niya. Oo, may ilang taon na rin. Matagal ba kayong nag-usap? Sandali lang po. Pupunta daw kasi siya sa kabilang sitio
Malamang doon na naman tatagay ang lalaking yon. Wala na talagang direksyon ang buhay niya. Sa halip na magpahinga na lang sana sa bahay niya at may bagyo, kung saan-saan pa gustong gumala. Baka gusto lang makalimot dahil sa pag-iwan ng asawa niya sa kanya. Kasalanan naman niya kung bakit siya iniwan ni Rowena. Kahit sinong babae, yun din siguro ang gagawin. Huwag niyong sabihin na kinukonsinti niyo pa yung pagsama ni Tia Rowena sa ibang lalaki. Yan ba ang sabi sa'yo ni Manolo, na sumama ang asawa niya sa ibang lalaki? Opo, yun ang kwento niya eh. Hindi lang may kayabangan ng tiyuhin mong yun, kundi sinungaling pa. Ano ba ang tunay na nangyari sa kanila ng asawa niya? Wala ni isa ang magpapatunay na sumama nga sa ibang lalaki si Rowena. Umalis ang pobre kasama ang mga anak nila dahil hindi na matiis ang ginagawa ni Manolo. Irresponsable na nga siya, nananakit pa siya. Hindi ko po alam na nananakit pala siya. Ngayon, alam mo na. Tsaka, kahit kapatid siya ng nanay mo, huwag mong paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi niya. Kung noon mayabang na siya, mas lalo na ngayon. Marahan na tumango si Joven sa lola niya. Si Myra naman nanatiling tahimik lamang habang nakikinig. Hindi rin naman niya kasi kilala ang taong pinag-uusapan na maglola. Ilang sandali pa'y bumalik na rin si Lola Emma sa kusina para ituloy ang naudlot na ginagawa. Si Joven naman ay lumabas muna para itali ang mga poste ng bahay at tignan na rin ang mga bubong. Pagsapit ng hapon, sarado na ang buong bahay. Maaga ring nawalan ng kuryente dahil sa malakas na hangin. Nakakatakot naman ang hangin. Parang humuhuni. Kapag matagal ka na rito, masasanay ka rin. Buti na lang madalang na lang magligalig si Ace. Kapag nagkataon baka kanina pa ako natataranta. Nakatulong nga talaga ang pag-uwi natin dito. Alam mo, hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino ang may lihim na galit sa atin noon. Mahirap naman kasi yung basta na lang magbintang. Ipasa Diyos na lang natin kung sino siya. Kung sa bagay, may balik naman yun sa kanya. Nasaan nga pala si Lola Emma? Nasa kwarto niya yun, sigurado, nagdarasal. Ganon kasi ang ginagawa niya tuwing may bagyo. Siya nga pala. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Nung minsan kasi na nasa laot ka, nagising ako ng alanganing oras. Alam mo bang nakita ko sa labas si Lola Emma? Nakatingin siya sa maliwanag na buwan. Bigla tuloy akong kinabahan. Ganon talaga si Lola Emma. Masanay ka na sa mga kakaiba niyang gawi. Ano ba kasi ang ginagawa niya sa labas ng alanganing oras? Hindi ko tuloy maiwasang matakot. Meron kasing paniniwala dito sa amin na kapag bilog daw ang buwan, lumalabas ang mga alagad ng dilim. Malamang gusto lang niya tayong protektahan, lalo na ang anak natin. Ganun ba yun? Pinag-isipan ko pa tuloy ng masama ang lola mo. Naiintindihan ko naman. Sanayin mo na lang na minsan meron talaga siyang mga ginagawa na kakaiba. Pero kita mo naman kung gaano siya kabait sa inyo. Oo nga mukha lang siyang istrikta. Strikta talaga si Lola Emma. Nagbago na nga lang siya ngayong tumanda na. Hala, lumakas na rin ang ulan. Makakatulog ba tayo nito? Pilitin mong matulog. Pabantayan ko na lang kayo ng anak natin. Matagal din bago nakaramdam ng matinding antok si Myra. Bago pa man tuluyang pumikit, nakita pa niyang tumayo si Joven at tila may kung anong sinisilip sa labas ng bintana. Inabukasan, bumulaga sa kanila ang mga nasirang halaman at nabaling sanga ng mga puno. Marami ding kalat sa buong paligid. Sa kabila ng unos na pinagdaanan, nagpapasalamat pa rin sa isip si Myra dahil wala namang masamang nangyari sa kanila. May trauma na kasi siya dahil sa naranasan nilang hagupit ng bagyo noon na nagpalubog sa buong lugar nila. Isa rin kasi ang bahay nila sa nasira ng bagyo. Habang naglilinis na nga sila sa labas, isang panauhi naman ang biglang dumating. Tansya ni Myra nasa 50 pa lamang ang edad ng lalaki. Nakangiti pang lumapit at tinignan pa siya mula ulo hanggang paa. Ikaw siguro ang asawa ni Joven. Ako nga po. Kamag-anak po ba kayo ni Joven? Oo, ako nga palang tiyong Manolo niya. Kinagagala kitang makilala.
Ganon din po ako. Myra, may kausap ka ba? Manolo! Oy, nandito ka pala. Napadaan lang ako. Si Joven po, nandyan ba? Kaaalis lang niya. Pinuntahan niya yung bangka ng tsuhin niya. Iha, gising na si Ace. Mabuti pang puntahan mo muna. Sige po. May iwan ko na po kayo. Sige, Iha. Ako na lang bahalang magtuloy sa ginagawa mo dito sa labas. Maganda pala ang asawa ni Joven, no? Oo naman. At mabait pang bata. Swerte nga ng apo ko sa kanya eh. Bakit ka nga pala bigla kang subulpot dito? Pauwi na po sana ako nang maisipan kong dumaan muna. Nabanggit siguro ni Joven na nagkausap kami kahapon. Kababalik nga lang niya kung ano na ang kasinungalingang sinabi mo. Wala naman po akong sinasabi sa kanya hindi totoo eh. O anong tawag mo sa sinabi mo na sumama sa ibang lalaki ang asawa mo? Totoo naman po na... Tumigil ka na nga! Kalalaki mong tao! Mahilig ka gumawa ng kwento! Ano bang mapapala mo sa ginagawa mong yan? Grabe naman po kayo magsalita sa akin. Para naman pong hindi tayo magkamag-anak. Hindi naman talaga. Dahil kay Joven, kaya lang tayo nagkaroon ng ugnayan. Ganun na rin po yun. Kung wala ka ring magagawang buti sa apo kong si Joven, mabuti pang layuan mo na lang siya. Hindi po pwede yun. Pamakin ko si Joven. Anak siya ng kapatid ko. Baka nakakalimutan nyo na. Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yon. Pero tingin ko, ang pakikipaglapit mo sa kanya, baka magdala lang ng kapahabakan. Grabe talaga kayo magsalita. Diretsahan at walang paligoy-ligoy. Dahil sa tanda kong ito, gusto ko na lang na pinaprangka ang isang tao. Idiretsahin ko na rin po kayo. Pamangkin ko si Joven. Wala akong balak na ipahamak siya. Sana nga. Totoo yung sinasabi mo. Ano po? Tutuloy na ako. Sigurado na marami din pong kalatang bakuran ko. Maglilinis din ako. Hindi na niya narinig pang sumagot si Lola Eva. Hindi naman intensyon ni Myra makinig sa pinag-uusapan nila. Kaya lamang sa tapat ng kwarto nila nag-uusap ang mga ito. Napukaw din ang gusto ang kuryosidad niya sa mga sinabi ni Lola Emma sa tiyuhin ni Joven. Unang kita pa lamang din naman niya sa lalaki. Parang mabigat na ang dugo niya rito. Gusto sana niyang tanungin si Lola Emma nang makaalis ang lalaki. Kaya lamang nauunahan naman siya ng hiya na mag-usisa. Umulan pa rin ang araw na yun, pero hindi na ganun kalakas. Nagpalipas pa ulit ang 2 araw si Joven bago sila pumalaot ng tiyuhin niya. Sakto naman na wala siya. Dumalaw muli ang tiyuhin niyang si Manolo. Chong! Kayo po pala. Tuloy po kayo. Nandito na ba si Joven? Wala pa po. Mamaya pa po ang uwi nun. Ikukuha ko po kayo ng kape. Salamat, Iha. Ang bait talaga ng asawa ng apo niyo, Napapadalas yata ang punta mo dito sa bahay. Parang ayaw niyo naman po kung pumunta rito. Nagtataka lang naman ako. Natural lang naman po yun. Dahil dito nakatira ang pamangkin ko. Bakit ba pakiramdam ko po galit kayo sa akin? Hindi na ba bukas ang bahay na ito para sa akin? Hindi ako galit sa'yo, kundi dyan sa ginagawa mong pagkakalat mo ng maling balita. Wala naman po akong ginagawang masama Anong wala? Tingin mo ba sa akin porke matanda na wala nang alam sa nangyayari sa paligid ko? Huwag niyo na po kasing paniwala ng mga nadidinig niyo. Ngayon na nandito na po si Joven at ang pamilya niya. Ibigay niyo lang po ang buong atensyon niyo sa apo niyo sa tuhod. Huwag mo nga akong utusan sa dapat kong gawin. Di naman po utos yun Payo ko lang po sa inyo yun para mas lalo pong humaba ang buhay niyo. Ewan ko sa'yo. Basta, binabalaan kita ha. Huwag mong idadamay ang apo ko sa kalokohan mo. Heto na po ang kape niyo, Chong. Pasensya na po kung natagalan na. Nag-init pa kasi ako ng tubig. Sana sa susunod maabutan ko naman si Joven dito. Siya nga pala, Manolo. Hindi ka na ba pumapalaot ngayon? Hindi po muna. Nung nakaraan kasi sunod-sunod ang magandang huli ko Kapag ganun, maganda ang kita kaya nagpapahinga po muna ako. Kamusta po ba ang huli ng isda nila Joven? Konti lang po ang nahuhuling isda nilang magtiyo. Kaya po sapat lang ang kinikita niya. Sinabi ko naman kasi sa kanya na sa akin na lang siya sumama Nahihiya yata siya kay Mike na iwan niya Hayaan mo ng apo ko kung sino ang kasama niya. Gusto ko lang naman na lumaki rin ang kita ni Joven. Lalo na't may pamilya na siya. Ayos naman po ang kita niya. Sapat naman po sa pangangailangan namin. Hindi dapat kayo nakukontento sa sapat na naiuwi niya. Dapat may ipon din kayo.
Habang lumalaki kasi ang anak nyo, lumalaki din siyempre ang gastos. Napag-isip-isip ni Myra na tama naman ang sinasabi ng may edad ng lalaki. Kaya lamang hindi naman pwedeng paunahan niya si Jovena. Lalo't halata naman na ayaw ni Lola Emma sa tiyuhin ito. Nang maubos ang laman ng tasa, nagpaalam na rin ang tiyuhin ng asawa niya. Sa kanyang pagtataka, ipinatapon ng matanda ang tasa na ginamit ng lalaki. Huwag kang magtitiwala sa kanya, iha. Bakit naman po? Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Para din yon sa kapakanan mo. Sige po. Maiwan ka na muna dito. May kailangan lang akong puntahan. Babalik din ako kaagad. Mag-iingat po kayo, Lola. Sa loob ng isang buwan, wala pa ring pagbabago sa huling isda ni na Joven at ang tiyumite niya. Para bang inaala talaga silang magtiyuhin. Para may pandagdag sa gastusin sa bahay. Tuwing hindi nakakapalaot si Joven, naglalako naman si Myra ng daing na isda. Katulad ng araw na yon, naglako siya. At hindi inaasahan na makakarating siya sa dulong bahagi ng baryo kung saan nakatira ang tiyuhin ng asawa. Ang sipag mo naman. Akala ko mga taga Manila walang alam sa buhay sa probinsya. Wala nga po, pero kaya ko naman maghanap buhay. Sino nga palang naiwan sa anak mo? Iniwan ko po kay Lola Emma, tsaka nandun naman po si Joven. Hindi ka na rin naman iba sa akin. Pamangkin na rin kita. Kung ako sa'yo, huwag mong ipagkakatiwala ang anak mo sa matandang yun. Sige ka, baka magising ka na lang na isang araw wala na ang anak mo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Isang buwan ka pa lang naman na nandito Malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Mas mabuti pa rin po kung sa inyo na mismo manggagaling. Pasensya ka na, iha. Pero ayokong isipin mo na sinisiraan kong matandang yun. Teka lang. Ilan na lang ba yung tinitinda mo? 3 balot na lang po ito. Bibiling ko na lahat yan para makauwi ka na sa inyo. Madami po ito Hindi po ba mag-isa lang kayo sa bahay nyo? Hayaan mo na, iha. Ang mahalaga ay makauwi ka na maaga sa inyo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Chong. Mabilis nang ibinalot ni Myra sa supot ang 3 balot ng daing. Pagkatapos abutin ang bayad, nagpaalam na rin siya. Habang naglalakad palayo, hindi niya maiwasan na lumingon. Wala na sa kinatatayo nito ang lalaki. Naisip niya na baka pumasok na sa loob ng bahay. Pagdating sa kanila, ang naabutan niya lang ay si Lola Emma at ang kanyang anak. Maaga kaya atang nakauwi ngayon. Opo. Mabilis po kasing naubos ang paninda ko. Buenas ka talaga sa pagtitinda. Lola, si Joven po. Nasa likod bahay, nagsisibak ng kahoy na panggatong. Ako na po ang mag-aalaga kay Ace. Salamat po sa pagbabantay sa kanya. Baka napapagod ka pa, magpahinga ka na muna. Hindi naman nagliligalig itong anak mo Tsaka wag mong sanayin na lagi kang arga ang apo ko. Nakakahiya naman po kasi sa inyo kung pati itong si Ace aalagaan nyo. Gusto ko rin naman. Nagpapasalamat nga talaga ako dahil inuwi ninyo dito ang apo ko. Si Ace ang bunsong apo ko sa tuhod. Mahilig po siguro talaga kayo sa bata, Lola. Oo. Ilang apo din ang inalagaan ko sa nakalipas na taon. Lola, ipapasok ko na po sa kwarto si Ace Hihilamusan ko na rin po. Sige. Sa kusina lang ako. Habang binibihisan ni Myra ang anak, pumasok naman si Joven na basa ng pawis. Nakaramdam kaagad siya ng inis dahil hinayaan ito sa kanyang lola ang anak nila. At isa pa sa nakadagdag ng pag-aalala niya ay ang mga sinabi ng tiyuhin nito. Bakit mo naman iniwan sa lola mo ang bata? Hindi naman maligalig yung bata Kita mo naman na magkasundo sila ni Lola. Alam ko naman. Pero alam mo naman na may edad na rin ang lola mo. At may kakulitan na rin si Ace. Paano kung malingat yung matanda? Naisip ko kasi kung hihintayin pa kitang dumating, baka gabi na, hindi pa ako nakakatapos magsibak. Basta sa susunod kapag sa'yo ko ibinili ng bata, huwag mong kung kani-kanino iniiwan. Teka nga lang, may problema ba kung maiwan kay Lola ang anak natin? Gusto ko lang ingatan ng anak natin. Matanda na si Lola at saka ayoko nang abalahin pa siya. Hindi niya pababayaan ng bata at malakas pa sa kalabaw ang Lola.
Kita mo naman siguro kung paano siya kumilos dito sa bahay. At mula nang dumating tayo, hindi kanya pinakitaan ng masama. Wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Eh bakit kailangan mo yung sabihin? Pasensya ka na. Pagod lang siguro ako. Ikaw naman kasi itong may gustong maglako eh. Sabi ko naman sa'yo na dito ka na lang sa bahay at alagaan mo ang anak natin. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin natin. Gusto ko lang kasing makatulong din. Yung ginagawa mo dito sa bahay at pagtulong kay Lola, malaking bagay na. Huwag ka na maglalako sa susunod. Dito ka na lang sa bahay at alagaan mo ang anak natin. Sa kabila ng sinabing yun ni Joven, itinuloy pa rin niya ang ginagawa. Pero mahigpit pa rin niyang bilin sa asawa na siya lamang ang mag-aalaga sa anak nila. May gusto lang din kasi siyang malaman sa mga residente. Nang araw na yun, nalaman nila na asawa siya ni Joven. Sinadya rin kasi ni Myra na ipakilala ang sarili para malaman ang magiging reaksyon nila. Nang malaman nga ng mga tao na taga Maynila siya, nag-umpisa na silang magkwento tungkol kay Lola Emma. Hindi naman ipinahalata ni Myra ang biglang takot na naramdaman. Pagka-uwi sa bahay, gusto sana niyang komprontahin si Joven pero natatakot naman siya na baka marinig sila ng lola nito at baka hindi rin siya paniwalaan. Oh, masama ba ang pakiramdam mo, Iha? Tamilmil ka kasing kumain. Ayos lang po ako. Medyo busog pa po kasi ako. Kung masama kasi ang pakiramdam mo, meron ako dyan herbal na pwede mong inumin. Naku, hindi na po Lola. Ayos lang po talaga ako. Baka po napagod lang ang asawa ko. Nagpapasalamat nga ako kay Myra. Mula nang siya ang maglako laging ubos ang daing. Hindi nung ako ang naglalako, napakatumal. Minsan pumupunta pa ako sa ibang barangay para lang makaubos. Hindi niyo po yata nabanggit sa akin na nakakarating kayo sa ibang barangay, Lola. Noon pa naman yon, pero nitong huli, dito na lang sa barangay natin. Kapag hindi nauubos, inuulam ko na lang. Bakit hindi po kayo binibilhan ng mga tao? Ay, hindi ko rin alam. Dati naman malakas ang benta ko. Siguro marami na rin kasi ang nagtitinda o gumagawa ng daing na isda. Huwag po kayong mag-alala. Kapag po hindi papalaot si Joven, ako na lang po ang maglalako. Nakakaawa naman po kayo kung ang layo ng nilalakad nyo. Ehersisyo ko na rin naman yon, Iha. Manghihina kasi ako kung lagi lang akong nandito sa bahay. Nakakapagtaka nga po eh. Nasa edad nyong yan, malakas pa kayo. Yung mga kakilala ko po kasi, kung hindi may sakit, mga wala na po sa mundo. At sa edad ni Lola, wala pa rin siyang iniindang sakit. Ano po bang sikreto nyo, Lola? Siguro nasa lahi din namin. Tsaka gulay at isda lang ang madalas kong kainin. Bihira lang ang karne. Sana po ganyan din kahaba ang maging buhay namin ni Joven. Malay mo naman, Iha. Higitan niyo pa ang edad ko. Mula nang marinig ni Myra ang usapan ng mga tao tungkol sa matandang babae, naging mapagmasid na siya rito. Madalas nagigising siya sa hating gabi na tila merong naglalakad sa may sala. Tuwing sumisilip siya, nakikita niya ang matandang babae na naglalakad habang may hawak na kandilang pula. Nang mga sumunod na araw, naging matumal na ang benta ni Myra, kaya napilitan na siyang ilako ang panindang daing sa kabilang barangay. Hindi rin niya akalain na isa yun sa pagtatalunan nilang mag-asawa. Minsan kasi ginabi na siya ng uwi dahil sa kagustuhan na makaubos ng paninda. Bakit ngayon ka lang? Galing pa kasi ako sa kabilang barangay. Hindi mo man lang ba ako pauupuin? Paano ka naman nakaabot dun? Kasi wala nang bumibili sa akin dito sa lugar natin. Di sana umuwi ka na lang. Hindi yung kung saan ka pa nakakarating. Hindi mo ba alam na malaking tulong sa atin ang ginagawa ko, ha? Kahit papaano nakakaipon ako. Hindi pa ba sapat yung kinikita ko, ha? Sapat lang. Pero ang gusto ko, yung nakakaipon ako. Akala ko ba naiintindihan mo na hindi ganon kaganda ang huli ng mga isda ngayon? Mula nung mag-umpisa kang pumalaot, kahit kailan naman hindi na maganda ang huli nyo ng isda eh. Bakit hindi ka na lang sa tiyo Manolo mo sumama? Baka sakali lumaki-laki ang kita mo. Nakakahiya naman kung basta ko na lang iiwan si Tio Mike.
Kailangan niya ng kasama sa pagpalaot. Ano? Habang buhay na lang ba tayong magsasakripisyo sa maliit mong kinikita? May plano akong maghanap ng trabaho. Hinihintay ko lang na makakuha ng makakasama ang Chong. Kailangan kasi natin maging praktikal. Lalo't may anak tayo. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Hindi ko naman kayo pababayaang mag-ina eh. Kapag nakakuha ko ng ibang trabaho, titigil ka na sa paglalako mo. Delikado rin kasi na ginagabi ka ng uwi galing sa kabilang barangay. Maliit na sakripisyo lang naman itong ginagawa ko eh. Magpahinga ka na muna. Tulog nga pala si Ace sa kwarto. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Nasaan nga pala si Lola Emma? May pinuntahan siya. Napansin ko na panayata ang alis ng lola mo sa gabi. Meron lang siyang ginagamot. Eh bakit kailangan sa gabi siya manggamot at hindi sa araw? Sa gabi kasi siya lagi pinapatawag eh. At saka wala namang masama kung sa gabi siya manggagamot. Magluto ka na nga. Titingnan ko lang ang anak natin. Lalo tuloy pinagdudahan ni Myra ang dahilan ng pag-alis sa gabi ni Lola Emma. Gustong-gusto na niyang magtapat sa asawa, pero lagi naman siyang pinangungunahan ng pangamba na baka nga hindi siya paniwalaan ito. Hanggang maghapunan sila, hindi pa rin dumarating si Lola Emma. Malalim na ang gabi na maalimpungatan silang mag-asawa sa malakas na kalabog sa labas. Si Joey na lamang ang lumabas. Siya naman ay mahigpit na niyakap ang anak nila na tila gustong protektahan. Lola, ano po nangyari sa inyo? Ayos lang ako, Apo. Hindi po yun na nakikita ko sa inyo. Bakit po may sugat kayo sa braso? Kunin mo na lang ang kahon na kinalalagyan ng mga gamot. Sige po, La. Dadaling ko muna kayo sa kwarto nyo. Kumapit kayo sa akin. Salamat, Apo. Nang maihatid ang matanda sa kwarto, agad na kinuha ni Joven ang kahon na kinalalagyan ng mga halamang gamot. Kumuha na rin siya ng bulak at alkohol. Siya na rin ang naglinis sa sugat ng kanyang lola. Napapangiwi pa sa sakit si Lola Emma tuwing dumadampi ang bulak na may alkohol. Malalim ang sugat nyo, La. Mukhang kalmot to ng malaking hayop ah. May sumalakay ba sa inyo habang pauwi kayo? Meron nga, iho. Pero hindi mabangis na hayop, kundi aswang. Aswang? Nung una, sa kabilang baryo ko lang nababalitaan. Pero nag-umpisa na rin siyang umatake sa lugar natin. Nung huli pong napabalita na may aswang, bata pa ako. Posible po kayang siya rin po yun? Iba ang aswang na yon, iho. Hindi lang siya nambibiktima. Gusto rin niya makapanghawa ng pagiging aswang. May hinala ba kayo kung sino ang aswang na umatake sa inyo? Wala pa, iho. Isang araw, malalaman ko rin kung sinong halimaw na yon. Yung ba mga ginagamot nyo, mga biktima niya? Oo, iho. Ingatan mo ang mag-ina mo. Huwag mo munang palabasin si Myra. Nakakarating pa naman siya dun sa kabilang barangay. Sinabihan ko na rin siya na huwag na munang maglako. Kaya lang, katuwiran niya kasi kahit papano nakakaipon kami. May naitatabi pa naman ako dyan. Ibigay mo muna sa asawa mo at baka meron siyang gustong bilhin. Huwag na po, La. Sa inyo yun. Sige na, wala pa naman akong paggagamitan eh. Bahala ko na rin nga pong maghanap ng ibang trabaho eh. Baka kasi hindi ako swerte sa pangingisda. Sumusuko ka na ba kaagad? Sapat lang kasi naiuwi ko. May anak po kami ni Myra. Habang lumalaki si Ace, lumalaki rin ang gastusin. Mabilis lang ang panahon. Isang araw mag-aaral na ang anak namin. Kung ano man ang plano mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat po, La. Alam ko namang lagi kayo nandyan para sa akin at sa mag-ina ko. Nalinis mo na itong sugat ko. Pwede mo nang lagyan ng gamot. Opo, La. Siguradong gagaling na kayo. Alam ko naman na mabisa ang mga herbal nyo eh. Salamat, iho. Balikan mo muna ang mag-ina mo. Magpapahinga na rin ako. Sige po. Huwag muna kayong babangon na maaga bukas ha. Ako na muna ang bahala sa almusal natin. Inumutan pa ni Joven ang kanyang lola bago lumabas ng kwarto nito. Napabalikwas naman ang bangon si Myra nang biglang bumukas ang pinto.
Anong nangyari? Si Lola Emma ba yun? Oo, si Lola nga. Ginamot ko muna siya. Ha? Naaksidente ba ang lola mo? Habang pauwi kasi siya, may sumalakay sa kanyang aswang. Hindi ko maintindihan. Aswang baka mo ang sumalakay sa kanya? Oo, mabuti nga may dalang laging pangontra si Lola. Nasugatan lang siya sa may braso. Kumusta naman siya ngayon? Ayos na siya, nagpapahinga na. Tara nang matulog. Teka lang, Joven. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? May kumakalat kasi dito sa lugar nyo na naaswang daw si Lola Emma. Ano? Kanino mo naman narinig na aswang ang lola ko? Sa mga dating suki ko. Kaya nga humina ang benta ko dahil nalaman nila na asawa mo ko eh. Sabi nila, nahawaan daw ng pagiging aswang ang lola mo at siyang napapabalitang ng aaswang sa kabilang barangay. Pambihira talaga mga tao sa lugar na to. Parang hindi nila naging takbuhan si Lola noong mga panahong may mga sakit sila. Hindi kaya meron lang nagpapakalat ng maling impormasyon sa lola mo? Posible rin. Ngayon, alam ko na kung bakit bigla kang nagbago ng pakikitungo sa lola ko. Naniniwala ka sa mga taong yun. Nakalimutan mo na ba na si Lola ang gumamot kay Ace? Kung meron mang higit na nakakakilala sa lola ko, ako yun. Sana man lang tinanong mo ko. Hindi yung basta ka na lang maniniwala sa mga yun. Patawarin mo ko, Joven. Dapat kay Lola ka humingi ng tawad at hindi sa akin. Matulog na nga tayo. Mula ng gabing yun, naging malamig na ang pakikitungo ni Joven sa asawa. Naiintindihan naman yun ni Myra dahil nagkamali siya. Balak rin niyang kausapin ng lalaki kapag lumamig-lamig na ang kanilang sitwasyon. Pansamantala, hindi na muna siya naglalako ng daing. Inaalagaan niya muna si Lola Emma para makabawi siya rito dahil sa maling bintang. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Iha. Wala po yun, La. Ang totoo po niyan nahihiya po ako sa inyo. Kaya gusto kong makabawi. Oh, bakit ka naman nahihiya sa akin? Nakagawa po kasi ako ng kasalanan sa inyo. Sabihin mo na kung ano yon. Kasi po, Lola, may kumakalat na aswang daw po kayo. Naniwala naman po ako sa kanila. Matagal ko na yang alam. Inaasahan ko na rin na makakarating sa inyong mag-asawa ang balitang yan. Sorry po, Lola. Hindi ko man lang naisip ang mga ginawa niyong kabutihan sa amin ng anak ko. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Hindi ako galit. Alam ko naman kung sino nagpapakalat niyan. Gusto niyang ilihis ang katotohanan. Hindi po kaya ang nagpapakalat ang tunay na aswang? Oo, Iha. Nasisiguro ko na yon. Kaya siguro gusto na niya akong patayin ng gabing yon. Bakit po hindi niyo ipinagtapat kay Joven na kilala niyo ang aswang? Hindi pa ito ang tamang panahon dahil ang taong yon ay malapit kay Joven. Ho? Sino po ba ang tinutukoy niyo? Si Manolo. Sinungaling ang lalaki na yon. Kaya po pala ganun ang sinabi niya sa akin tungkol sa inyo. Sa sobrang pag-aalala ko sa anak ko, naniwala agad ako sa kanya. Ngayon alam mo na, iwasan mo na ang taong yon. Opo, La. Kaya lang po, paano si Joven? Malaki pa rin ang paniniwala ko na hindi niya magagawang hawaan ang kanyang pamangkin. Lola, aswang na po ba si Tio Manolo sa simula pa lang? Hindi, Iha. Nakausap ko noon ang asawa niyang si Rowena. May palagay daw siyang nahawaan ng kanyang asawa habang nakikipag-inuman noon. Kung saan-saan kasi dumadayo para lang makipag-inuman. Maliban pa doon, sinasaktan din niya ang asawa at 3 anak. Tama lang pala na iwan siya ng pamilya niya. Kung hindi pa natuklasan ni Rowena noon na aswang na ang asawa, baka hanggang ngayon nagtitiis pa rin siya sa piling nito. May pagkamartir din kasi ang babae na yon. Nasaan na po kaya si Tia Rowena at ang mga anak niya? Nasa mabuti silang kalagayan at nasa malayong lugar na hindi na sila masusundan ng asawa. Matanong kita, Iha. Mabuti kahit laking Maynila ka, naniniwala ka sa mga aswang. Kahit po sa syudad ako lumaki at nagkaisip,
Namulat naman po ako sa mga kwentong katatakutan ng ama ko. Taga-probinsya po kasi siya at marami pong alam tungkol sa mga aswang. Sayang nga po at maaga siyang nawala dahil sa sakit. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ama. Nabanggit nga ni Joven na wala ka ng magulang at ang dalawa mo namang kapatid may kanya-kanya ng pamilya. Opo, sa kabila po noon nagkikita pa naman po kami. Alam din po nila na uuwi kami dito ni Joven. Kung sakaling maisipan nilang dalawin ka, bukas ang bahay na ito para sa kanila. Maraming salamat po, Lola. Kapag tumawag po sila babanggitin ko. Nang mga oras namang yun naisipan muna ni Joven na dalawin ang tiyo Manolo niya sa bahay nito bago umuwi. Sa may bungad pa lamang ng pinto'y may naamoy na siyang masangsang na amoy na nagmumula sa loob. Nang marahan niya yung itulak, tumambad sa kanyang napakadumi at makalat na loob ng bahay. Aatras na sana siya na maramdaman na may tao sa likod niya. Pagharap niya, ang tiyuhin ang bumungad sa kanya na matiim ang pagkakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Dinadalaw po kayo. Pasensya na po kayo sa abala. Hindi ka naman abala sa akin Matagal na nga kitang hinihintay na dumalaw sa akin Tara, sa likod ng bahay. May kubo roon. Marumi pa kasi ang bahay ko Napansin ko nga po. Mukhang wala na kayong oras na maglinis Kung nandito sana ang tiya Rowena mo, siya ang gagawa niyan. Hindi ko na rin kasi maasikaso at madalas akong wala rito sa bahay. Alam niyo ba kung nasaan ang mag-iina niyo? Matagal na akong sumuko sa paghahanap sa kanila. Mahirap hanapin ang mga taong nagtatago. Buti po hindi niyo siya ginaya na naghanap na lang ng kakasamahin sa buhay. Sinubukan ko naman na maghanap ng kapalit niya Pero wala namang magkagusto sa akin. Mabuti pa nga ang alak Hindi ako iniiwan. Magastos nga lang. Yun nga lang po. Ano nga palang gusto mong inumin? Naku, wag na po, Chong. Busog pa naman ako Gusto ko lang po kayong madalaw. Mabuti ka pa. Ang iba kong kapatid at pinsan, parang hindi na nila ako naalala man lang. Hayaan niyo po, kakausapin ko sila. Para ano pa? Hayaan mo sila. Kung hindi na nila ako gustong ituring na kamag-anak. May problema po ba kayo sa mga kapatid niyo? Para kasing kinakampihan pa nila ang asawa ko Natutuwa pa sila na iniwan ako at sumama sa ibang lalaki. Hindi naman po siguro, Chong. Basta wala na akong pakialam sa kanila. Pamilya pa rin po tayo. Naniniwala ako na magkakaayos din kayo. Huwag na nga natin pag-usapan pa yan. Kumusta na pala kayo ng asawa mo? Madalas ko nga pala siyang makita sa kabilang baryo Nakakarating siya doon sa paglalako niya ng daing. Parang hindi naman yun ang nakita ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Binalaan na kita dati, pero hindi ka nakinig. May nakita po ba kayong hindi magandang ginagawa ng asawa ko? Oo. Nakita ko lang naman siya na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hindi po yan magagawa ng asawa ko. Mahal niya ang pamilyang binuo namin. Ganyan din ang pinanghawakan ko sa asawa ko. Tingnan mo ginawa sa akin. Baka naman po nakikipag-usap lang siya. Hindi ako tanga, Joven. Alam ko ang nakita ko. Sa bagay, kung sasama nga naman siya sa lalaking yon, sigurado na ang pag-angat niya sa buhay. Simang kasi yung lalaking yun at binata pa. 1 buwan pa lang siya nakakawi dito sa atin. Baka po suki lang niya ang lalaking yun. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo Kakausapin ko na lang si Myra. Kahit kausapin mo siya, sigurado itatanggi naman niya yun Para malaman niya rin po na may alam ako sa ginagawa niya. Ikaw ang bahala. Basta tandaan mo, nandito lang ako para damayan ka. Salamat po, Chong. Kahit papano po alam ko na may kakampi ako. May iba nga pala ako. Kumusta na ang lola mo? Ilang araw ko na kasi siyang di nakikita Samantalang dati maaga pa lang nasa applyan na siya. Nagpapagaling pa po siya ngayon. Nagkasakit pala siya? Sa bagay nga naman, matanda na siya. At marami nang nararamdamang sakit sa katawan. Hindi naman po nagkasakit si Lola. May umatake po sa kanya nung isang gabi habang pauwi siya. Hindi ko maintindihan. Di mo lagi mo yung sinasabi mo? May umatake na aswang kay Lola. Mabuti na lang po, laging handa si Lola. Kalmot lang sa braso ang tinamo niya. May nadididig nga akong chismis tungkol sa aswang. Pero ayon sa kumakalat na chismis, ang lola mo daw ang aswang.
Yan pa nga po ang isa sa nakakagalit sa ibang tao eh. Basta na lang silang maghusga ng kapwa nila. Hindi ba nila naiisip na matagal nang nakatira ang lola dito? Alam naman ng mga taga rito na hindi siya aswang. Mga hindi naman kasi lehitimong taga rito ang mga nagkakalatang chismis na yan eh. Kaya hindi rin nila lubusan na kilala ang lola mo. Lagi ko nga siyang ipinagtatanggol eh. Salamat po sa pagmamalasakit niyo kay lola. Wala yun, iho. Itinuturing ko rin naman na pamilya ang lola mo kahit na madalas niya akong sinusungitan. Ganon talaga si lola. Pero kayo po ang isa sa nakakaalam kung gaano siya kabait. Alam ko naman yun. Pag uwi ni Joven, napansin kaagad ng asawang pamumula ng kanyang mukha at ang amoy alak. Ang paalam niya kasi sa kanyang lola kanina ay maghanap lamang siya ng trabaho. Pero mukhang hindi naman yun ang nahanap ng lalaki. Akala ko ba maghahanap ka ng trabaho? Yun ang paalam mo kanina, di ba? Pinuntahan ko yung mga kakilala ko. Sasabihan na lang daw nila ako kung may bakante sa kanila. Saan ka pa ba dumaan? Doon, kay Chomanolo. Nakipag-inuman ka pa sa kanya imbis na umuwi na lang sana dito sa bahay. Ano naman ngayon? Tiyuhin ko yun, Myra. Kaya wala kang karapatan na questionin kung bakit ako nakipag-inuman sa kanya. Nagtitipid na nga tayo eh, uminom ka pa talaga. Imposible naman na hindi ka nagbigay ng pambili ng alak. Pwede ba? Tigilan mo lang ako, ha? Ikaw pa ang magagalit, ha? Ako, uminom lang. Ikaw, anong ginagawa mo kapag nakatalikod ako, ha? Anong sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmangmangan pa. Kala mo siguro hindi ko malalaman na nakikipaglandian ka sa ibang lalaki sa kabilang barangay. Ginagamit mo pa kunwari paglalako mo na daing ni Lola. Naghahanap buhay lang ako at hindi lumalandi. Ang kapal naman ng mukha mo na akusahan ako na wala ka namang ebidensya. Ebidensya ba nga mo? Lagi ka nakikita ni Chomanolo na nakikipaglandian sa seaman na yun. Suki ko lang si Jake at wala kaming ginagawang masama. Jake pala pangalan ng lalaki mo, ha? Hindi ko siya lalaki. Tigilan mo na rin ang pagbibintang mo sa akin dahil lang sa kasinungalingan ng tsuhin mo. At si Chong pa pala sinungaling. Sino pala? Ako? Sino pa ba sa tingin mo? Oras na mapatunayan ko lang na niloloko mo nga ako. Hindi mo na makikita ang anak natin kahit kailan. Hindi mo magagawa yan. Ako ang ina at mas higit na may karapatan sa anak natin. Tingnan natin kung may magagawa yung karapatan na sinasabi mo. Oras na mailayo ko ng anak ko sa'yo. Joven! Saan ka pupunta? Pumalik ka dito! Mag-usap muna tayo! Lasing ka! Magpahinga ka na lang kung ayaw mong makipag-usap! Walang nagawa si Myra kundi tanawin na lamang ang asawa habang papalayo. Hindi niya alam kung saan pupunta ang lalaki sa ganong oras. Kahit nagagalit siya, mas nangibabaw pa rin ang pag-aalala niya rito. Lumabas naman ang kwarto niya si Lola Emma. Siguro nagising dahil sa pagtatalo nilang mag-asawa. Narinig ko lahat ng napag-usapan ninyo. Hayaan mo munang humupa ang galit ni Joven. Maniwala po kayo, Lola. Hindi ko niloloko ang asawa ko. Alam ko at naniniwala ako sa'yo. Kagagawa ni Manolong lahat ng ito. Balang araw, pagsisisihan din niya ang ginagawa niya. Bakit po ba ganun si Chong? Bakit gusto niyang sirain ang pamilya ko? Palibhasa nga kasi miserable ang buhay niya at gusto lang niya kayo idamay. Baka naghihiganti rin siya dahil noong mga panahong nagsasama sila ni Rowena hanggang iwan siya nito, nasa babae ang aming simpatya. Kung gano'n naman po ang ugali niya, sino po ba ang kakampi sa kanya? Yun na nga hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Hanggat may masisisi siya, sa iba niya isisisi ang maling nagawa niya. Lola, nag-aalala ako na baka maging katulad niya rin si Joven. Huwag kang matakot, Iha. Ako ang bahala. Oras na may gawin si Manolo sa apo ko, hindi na ako mangingiming kalabanin siya. Mag-iingat po kayo. Hindi siya pangkaraniwang tao lang. Nang mga sumunod na araw, madalas pa rin ang pag-aaway ng mag-asawa. Mula sa maliit na bagay hanggang lumaki na ang issue sa pagitan nila. Sinunod na rin naman ni Myra ang gusto nito na wag nang maglako ng daing
para maiwasan na lang ang kanilang pagtatalo. Ngunit lagi pa rin mainit ang ulo ni Jovena. Nang hindi na makatiis, kinausap siya ng kanyang lola. Napansin na rin kasi nito ang pagbabago sa kanyang ugali. Bakit ba palagi mong inaaway ang asawa mo? Sinusunod naman niya ang mga gusto mo para hindi ka magalit. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ng asawa mo? Away mag-asawa po ito. Huwag na lang po kayong mangialam pa. Baka nakakalimutan mo, nasa loob kayo ng pamamahay ko. May karapatan ako na makialam sa inyo, lalo at hindi na tama ang ginagawa mo. Si Myra po ang dapat niyong pagsabihan at hindi ako. May kalandian ng babaeng yun sa kabilang barangay. Dahil lang sa sinabi ng tiyuhin mo, naniwala ka naman agad. Mas higit mo dapat paniwalaan ang asawa mo kaysa sa sinungaling na yon. Hindi mo ba alam, wala na siyang ginawa kundi ang magkalat ng kasinungalingan. Siya rin na nagpakalat na aswang ako sa buong lugar natin. Hindi po magagawa ni Chong na magsinungaling. Matagal kang nawala. Marami nang nagbago. Hindi mo na siya kilala. Bakit ba hindi ka humaharap sa akin, ha? Tumingin ka nga sa akin. Bakit kailangan ko pang tumingin sa inyo? Diyos ko, bakit namumula ang mga mata mo? Ano pong ibig niyo sabihin? Humarap ka sa salamin. Masdan mong sarili mo. Ano nangyayari sa akin, Lola? Wala naman akong ginagawa. Kung gusto mong gumaling, huwag ka munang aalis. May sakit po ba ako? Wala kang sakit. Huwag ka na munang lalapit sa anak mo. Nitong mga huling araw, may nararamdaman ka bang kakaiba? Madalas lang po akong makaramdam ng pag-apdi na sikmura. Kahit kakakain lang natin, nagugutom na naman ako. Hindi ko rin po namamalayan na naglalaway ako. Diyan ka lang. Magpapakulo lang ako ng mga halamang gamot. Sa kwarto ni Lola Emma muna naglalagi si Jovena. Kinausap din ng matandang babae si Myra sa tunay na kalagayan ng asawa niya. Naiyak na lamang ang babae sa natuklasan at pwedeng kahantungan ng asawa. Huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa asawa mo. Marami na akong napagaling na katulad sa kaso niya. Hindi ko lang po kasi maiwasan na matakot, Lola. Ang liit pa ng anak namin eh. Hindi mawawala si Joven sa atin. Kapag ginagamot ko siya, huwag ka na munang pumasok sa kwarto. Bantayan mo na lang ang anak mo sa kwarto ninyo. Pwede ko po bang silipin muna si Joven? Oo naman, iha. Mamaya lang gagamutin ko na siya. Tinungo na ni Myra ang kwarto ni Lola Emma at marahan na binuksan ang pinto. Nakahiga ang asawa niya habang nakapikit ang mga mata. Hindi siya sigurado kung tulog ba ito ng mga sandaling yun. Isinara na lang niyang muli ang pinto at saka bumalik sa kabilang kwarto. Naabutan na rin niyang gising ang anak na naglalarong mag-isa. Ilang sandali pa, binalikan na ni Lola Emma ang apo sa kwarto nito. Bumangon ka muna dyan, apo, at inumin mo muna ito. Ano po ito? Bakit ganito ang amoy? Halamang gamot yan. Kailangan mo lang tiisin at napakapait ng lasa niyan pero mabisa. Sige po, Lola. Iinumin ko basta gumaling lang ako. Ang pait nga. Ubusin mo ang laman ng tasa. Makakatulong yan sa'yo. Opo, La. Uubusin ko po. Iinumin ko lahat to kahit nakakasuka pa. Kailangan mo talagang mailabas ang kinain mo nitong mga huling araw. Ilang sandali lang, nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura si Joven. Mula sa kabilang kwarto, dinig ni Myra ang pagsusuka ng asawa. Halos manlupaypay na ang lalaki sa panghihina. Lahat ng kinain inilabas na niyang lahat, hanggang sa sumuka na siya ng malapot at malansang amoy na kulay itim. Pagkatapos noon, nanghihina na bumalik siya sa higaan at tila hinihila ang kamalayan. Nang makatulog ang apo, lumabas ng bahay si Lola Emma para kausapin si Tio Manolo. Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Hindi ko lang inaasahan na dadalawin niyo ko dito sa bahay ko. Kung nun sana humingi ka kaagad ng tulong para magamot ang pagkakayanggaw sa iyo, hindi ka aabot sa ganito. Ibig lang sabihin nun, ginusto mo rin ang nangyari sa'yo. Ano bang dahilan ng pagpunta mo rito?
Akala mo ba magiging tulad mo rin si Joven, ha? Gusto mo pang idamay ang apo ko? Dahil sa ginawa mo sa kanyang yan, magbabayad ka. Binalaan na kita noon, pero hindi ka nakinig. Ano ba magagawa ng isang matandang katulad mo, ha? Hindi mo pa nga ako lubusan nakilala. Pati si Myra, ginawan mo rin ng kwento sa apo ko. Palibhasa kasi malungkot ang buhay mo, kaya gusto mo pang mandamay. Kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pa umalis ka na. Ikaw ang umalis sa lugar nito. Oras na malaman ng mga tao na ikaw ang aswang, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, kusa ka nang umalis. Di ko gagawin yon. Kahit ipagkalat mo pa ang sikreto ko, walang maniniwala sa'yo. Mas paniniwalaan pa rin nila na ikaw ang aswang. Ang galing mong humabi ng kasinungalingan. Hintayin mo lang ang karma mo. Umalis ka na! Inaabala mo ako eh. Maghahanda pa ako sa pagpunta sa laot. Totoo nga ang kasabihan. Sa magkakapatid, may lalabas na ibang ugali. Kahit gaano pa kabuti ang pagpapalaki sa kanila ng mga magulang. Matagal ko nang tinanggap na ako ang black sheep sa pamilya namin. At hindi ko yun pinagsisisihan. Meron nga pala akong ipagtatapat sa iyo. Hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang ni Joven. May ginawa ko para masira ang bangka nila at abutan sila ng malakas na bagyo sa laot. Walang hiya ka! Sabi ko na nga ba? Noon pa iba na ang kutob ko sa nangyari. Paano mo nagawa ang ganung bagay sa kapatid mo at bayaw? Sabi mo nga iba ako sa magkakapatid. Hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa kanila. Tama lang pala. Nanayang daw ka dahil masama ka. Oo na! Tanggap ko na isa akong halimaw. Ngayon ko mas naiintindihan ng mga kapatid mo kung bakit kanila iniiwasan. Mga walang kwenta mga kapatid ko, katulad ni ate. Mas kinampihan niya ang asawa ko kaysa sa akin na kadugo niya. Kahit sino naman, kay Rowena, magkakaroon ng simpatsya, maging ang mga kapatid mo. Salamat na lang at hindi nila kinonsente ang ginawa mo. Balang araw makakaganti rin ako sa inyo lahat. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Hindi na ako makakapayag na may masaktan ka pa. Kung bakit kasi hindi pa kita napatay ng gabing yon. Maniwala ka man o sa hindi, masamang damo rin ako, kaya matagal ang buhay ko. Nang makalis si Lola Emma, hindi maiwasan na mapaisip ng malalim si Manolo. May kaba rin siyang nararamdaman sa kung anong pinaplano ng matanda sa kanya. Nang makauwi sa bahay nila si Lola Emma, naabutan niyang natutulog pa rin si Joven. Muli siya nagpaalam na aalis muli. Hindi na rin naman nagtanong si Myra. Nagbili na lamang siya na huwag magpapagabi sa labas sa matandang babae. Lingid sa kanya, sa dating kubo ng mga ito nagpunta si Lola Emma. Doon niya balak isagawa ang isang orasyon. Nilulukuban na kasi ng matinding pagkapuot ang puso nito dahil sa natuklasang ginawa ni Manolo sa kanyang apo. Nang dahil sa'yo, muli kong huhukayin ang matagal nang nakabaon na madilim na bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko gustong kaalaman ko sa barang, pero para sa mga mahal ko sa buhay, gagawin ko ito. Nang magising si Joven, gutom na gutom siya kaya naman kinunan siya kagad ng pagkain ng asawa. Tama nga si Lola Emma. Pagkagising daw nito, matinding gutom ang mararamdaman ng lalaki. Wala pa rin sa mga sandaling yun na matandang babae na labis na rin ipinag-aalala ni Myra. Sabi ng lola mo, ito daw muna ang kainin mong lugaw para hindi mabigla ang tiyan mo. Nasaan nga pala si Lola? Umalis siya kanina at hindi pa rin bumabalik. May importante lang daw siyang dapat gawin. Grabe ang panghihina ko. Pero mas magaan ang pakiramdam ko kaysa dati. Mabuti naman. Sobra akong nag-aalala sa'yo eh. Patawarin mo ako kung napagsalitaan man kita ng hindi maganda nitong mga huling araw. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Kung bakit parang gusto kong makipag-away lagi. Para bang merong nag-uudyok sa akin na magalit. Ngayon na magaling ka na, hindi mo na yun mararanasan pa. Sana naman umuwi na si Lola Emma. Madilim na sa labas eh. Baka naman pauwi na rin siya. Dito ka muna ha.
Titingnan ko sa labas kung parating na ba siya. Sige, tulog ba ang anak natin? Oo, nasa kuna siya ngayon. Bago pa man makalabas ng silid na yon si Myra, narinig na nila ang pagbukas ng pinto at pagbungad ni Lola Emma sa silid. Mukha siyang pagod na pagod, pero ngumiti nang makita sila. Buti po Lola, nakauwi na kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay eh. Oo nga po, La. Saan ba kayo galing? Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. May inaasikaso lang akong mahalagang bagay. Oh, kumusta na pala ang pakiramdam mo, iho? Ayos na, La. Mabuti na lang nandiyan kayo. Ano po kaya naging sakit ko? Muntik ka nang maging aswang. Nayanggaw ka, iho. Ho? Paano naman nangyari yun? Wala naman ako nakakasalamuhang ibang tao. Hindi naman kasi ibang tao ang nakahawa sa'yo. Huwag niyo pong sabihin na si Tio Manolo ang tinutukoy niyo. Wala nang iba pa. Pinuntahan ko din siya at sinabihan. Huwag ka maniniwala sa mga kasinungalingan niya para sirain kayong mag-asawa. Hindi ko pong maintindihan kung bakit siya nagkaganon. Hayaan na lang natin siya. Sinabihan ko na rin siya na mas maigi kung lilisanin niya ang lugar natin. Ngayon alam ko na kung bakit siya iniwan ng asawa. Isa siguro yun sa dahilan. At maging ang paglayo ng mga kapatid niya sa kanya. Lumalalim na ang gabi. Mabuti pa magpahinga na tayong lahat. Kahit puwete maaga pa rin gumising ng araw na yon si Myra. Naabutan niya na sa kusina si Lola Emma. Nang silipin naman niya si Joven ay mahimbing pa rin itong natutulog. Sinamantala na rin niya yon para makapag-usisa kay Lola Emma. Inulit lang niya kung anong sinabi niya nung nagdaang gabi. Pero pakiwari niya, merong itinatago ang matanda na ayaw lang nitong sabihin. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Joven ang bahay ng tiyuhin pero walang tao roon. Hindi na rin siya nagtangkang pumasok dahil umaalingasaw ang masangsang na amoy mula sa loob ng bahay. Nasaan na kaya siya? Sana naman tuluyan na nga siyang umalis sa lugar na ito. Lingid kay Joven, agad na nagtago ang tiyuhin niya nang maamoy na parating siya. Mula sa pinagkukublihan, lihim siya nitong pinagmamasdan hanggang sa umalis na lamang siya. Sigurado ko na pagaling siya ng kanyang lola. May sakit na din ako. Pero hindi ko alam kung kanino ko lalapit. Sigurado naman kasi na hindi ako gagamutin ng matandang yon. Laylay ang balikat na pumasok na ulit sa loob ng bahay niya si Manolo. Sa gitna ng makalat na silid, nahiga na lamang siya basta at nagkumot. Matinding ginaw kasi ang nararamdaman niya mula kagabi. Nagugutom na rin siya pero lahat ng isinusubo niya ay isinusuka din niya. Kahit ang hilaw na karne ay hindi na tinatanggap ng sikmura niya. Pakiramdam niya sa gutom siya mamamatay. Hindi rin niya maintindihan kung bakit may mga buhay na insekto ang lumalabas sa kanya. Nakita mo ba sa bahay niya ang tsuhin mo? Hindi. Hindi rin siya pumalaot dahil nandun lang yung bangka niya. Hindi kaya umalis na siya sa lugar natin? Nararamdaman ko na nandito pa rin siya. At isa pa, wala naman siyang mapupuntahan. Kinausap ko rin yung mga kapatid niya. Matagal na pala nilang itinakwil bilang kapatid si Tio Manolo. Sa tingin ko po, alam na rin nila ang sikreto nito. Siguro nga, iho. Huwag ka na ulit pupunta sa bahay niya, ha? Gusto ko lang naman siya makausap sa huling sandali. Para saan pa? Alam na natin na siya ang aswang. Hayaan na lang natin siya. At baka yung pagpupumilit mo pa ang magpahamak sa'yo. Tiyuhin ko pa rin po siya. Kahit papano, naging mabuti siya sa akin. Hindi ko maiwasan na mag-alala sa kanya. Baka tuluyan ng mawalang natitirang awa sa'yo oras na malaman mo ang ginawa niya sa iyong mga magulang. Ano pong ginawa niya? Sinabotahe niya ang bangkang de motor na gamit ng mga magulang mo para masira at yon ang dahilan kung bakit sila inabot ng bagyo sa laot. Nagawa yun ni Chong? Samantalang naging mabuti sa kanya mga magulang ko. Sila ang bumili ng bangka niya para makapangisda siya. Tapos, yan pa ang gagawin niya? Ang sama niya. Muling umalis ng bahay si Joven. May hinala si Myra na hahanapin niya ang kanyang tiyuhin. Gusto sana niyang sundan ang asawa.
Kaya lamang may sinat ang anak nila at hindi niya basta maiwan. Baka pupuntahan niya si Tio Manolo. Baka po magpang-abot sila. Kahit magkita pa sila, hindi na rin makakalaban pa si Manolo sa apo ko. Nakalimutan niyo na po ba? Halimaw ang taong yun. Alam ko, Iha. Magtiwala ka lang. Walang masamang mangyayari kay Joven. Sana nga po. Pero hindi ko pa rin maiwasan mag-alala eh. Pwede po bang pakibantayan niyo muna si Ace? Susundan ko lang po si Joven. Bago pa makapagsalita si Lola Eva, mabilis na siyang pumanaog ng bahay. Kasalukuyang natutulog noon ang anak niya. Alam naman niya na hindi siya pababayaan ng kanyang lola. Tuloy-tuloy na siyang naglakad papunta sa bahay ni Manolo. Malakas ang kutob niya na naroon si Joven. Naabutan pa ni Joven ang kanyang tiyuhin na balot ng kumot. Tinanggal niya ang kumot na nakatakip dito at saka pinitsarahan. Kita naman ang takot at pagkalito sa mukha ng tiyuhin. Paano mo nagawa yun sa mga magulang ko, ha? Sama mo! Kapatid mo ang inay! Sinabi sa'yo ng lola mo? Oo! Paano mo ipapaliwanag ang ginawa mo? Anong dahilan mo? Magulo ang isip ko noon. Nagagalit ako. Kasi mas kinakampihan nila si Rowena kaysa sa akin. Dapat lang dahil sinasaktan mo ang asawa at anak mo. Hindi ka na naawa sa kanila. Tapos palalabasin mo na sila ang masama. Eh ikaw naman ang gago! Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Hindi mo na rin naman maibabalik ang buhay ng mga magulang mo. Alam kong hindi na. Gusto ko lang makita kung nagsisisi ka ba sa mga ginawa mo. Kung gusto mong marinig ang paghingi ko ng tawad, sige, patawarin mo ako. Siguro naman magiging masaya ka na. Wala ka talagang kwentang tao! Anong gusto mo? Yung galing sa puso? Hindi ko nga alam kung may puso pa ba ako eh. Sa nakikita ko sa'yo, may sakit ka na. Baka karma na yan sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Baka magkaroon pa ako ng utang na loob sa'yo. Sa bungad pa lamang ng pintuan, napatakip na ng ilong si Myra. Para kasing babaliktad na ang sikmura niya sa masangsang na amoy na nalalanghap niya na nanggagaling sa loob ng bahay. Balak na sana niyang umalis nang maulinigan niyang meron nag-uusap sa loob at nabosesan rin niya si Jovena. Agad siyang pumasok at tumuloy sa kwarto kung nasaan ang dalawa. Joven, Ayan na pala ang sundo mo eh. Sayang, hindi ko kayo napaghiwalay na dalawa. Hindi kami kayang paghiwalayin ng mga kasinungalingan mo. Tandaan mo yan. mabuti pa. Umalis na tayo sa bahay na ito. Baka tayo naman ang magkasakit. Umalis na nga tayo. Joven, sayang hindi ka naging katulad ko na aswang. Iba kasi ang pakiramdam kesa maging ordinaryong tao lang. Magkaiba tayo. Hindi ako katulad mo. Hindi pa man nayayanggaw. Halimaw na. Grabe ka naman. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Lumabas na tayo. Huwag mo na lang siyang pansinin pa. Hanggang makalabas ang mag-asawa ng bahay, ay dinig pa rin nila ang malakas na tawa ni Manolo. Para bang nasisira na ito ng bait. Nang masdan nga siya ni Myra kanina, alam niyang may sakit ang lalaki. Palagay ko, may malubha siyang sakit. Wala akong pakialam. Baka epekto na rin ang pagkain niya ng hilaw na karne. Sa kabilang banda naaawa rin ako sa kanya. Napansin mo ba? Inuuod ang mga sugat niya sa katawan. Buong paligid niya puro mga insekto. Nakita mo naman kasi ang buong paligid niya. Huwag ka na magtaka pa. Hindi mawala sa isip ni Myra mga nakita sa bahay ng tiyuhin ng asawa niya. Naging tamilmil tuloy siyang kumain ng hapunan. Kinabukasan, sumama ulit na pumalaod si Joven sa tiyuhin habang hinihintay niya ang tawag sa inapreyang trabaho. Habang sila Myra at Lola Emma ay nasa bahay, sinabi ng una mga nakita at ang palagay niyang may sakit si Manolo. Yon ang parusa sa kanya dahil sa kasamaan niya. Hindi niyo po ba siya gagamutin? Paano ko gagawin yun, Iha, sa taong pumatay sa anak ko at manugang? Wala rin naman bisa ang gagawin kong panggagamot dahil galit ako sa kanya. Ganun po ba?
Hayaan na lang natin kung anong magiging kapalaran niya. Sana naman po pagsisihan na niya ang mga ginawa niyang kasalanan bago mahuli ang lahat. Habang nag-uusap nga ang dalawa, nakarinig sila ng malakas na tawag sa labas ng bahay. Nagkatinginan pa sila bago nagpatiunan ng tumayo si Myra at saka sumilip sa bukas na bintana. Si Manolo ang nasa labas. Para na itong taong grasa dahil sa itsura. Marumi at sira-sira ang damit na suot. Pinalilibutan din siya ng mga langaw dahil sa mga sariwang sugat sa katawan. Hindi na rin tuwid ang kanyang pagkakatayo. Lola, si Tio Manolo po ang tumatawag. Lumabas ka dyan, tandang Emma! Harapin mo ko! Anong kailangan mo, Manolo? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Kailangan kong tulong mo. Gamutin mo ko. Hindi kita matutulungan. Humanap ka na lang ng ibang manggagamot. Ayaw na nila akong tulungan dahil naamoy na nila kung ano ang pagkatao ko. Hindi ko na problema yon. Umalis ka na. Huwag kang manggulo dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako ginagamot. Kung kinakailangan, luluhod ako. Tinotoo nga ni Manolo ang sinabi niya na hindi aalis sa tapat ng bahay. Hanggang dumating si Joven ay naroon pa rin siya. Nag-usap ang maglola kung ano ang magandang gawin sa lalaki. Sana hanggang ngayon buhay pa rin ang mga magulang mo kung hindi dahil sa ginawa niya. Nagagalit din ako dahil sa muntik ka na niyang hawaan. Matanda na rin naman ako. Pwede ako magpatawad at kalimutan ang lahat o hayaan ko na siyang magdusa hanggang mamatay siya. Galit pa rin po ako sa kanya at hindi ko alam kung mawawala yon. Pero ayokong mabuhay na puro galit ang nasa dibdib ko. Pero hindi siya maaaring magtagal dito. Kailangan niya magpakalayo-layo para wala na siyang mabiktima pa. Mapapagaling ko ang karamdaman niya pero hindi ang pagtayang daw niya. Minsan kaming pumalaot ni Tio Mike. Meron siyang tinuro na isang isla. Sabi niya, wala daw nakatira sa lugar na yon. Pwede dun si Tio Manolo. Kung ganon, kausapin mo siya at ibigay ang kondisyon. Lumabas si Joven ng bahay para kausapin ang tiyuhin niya. Kahit siya na ginawa ng masama, ay nakaramdam pa rin ang habag dito. Hanggang tuluyan na naglaho ang galit sa puso niya. Akala ko hindi mo na ako haharapin. Maawa ka sa akin. Tulungan mo ko. Alam ko naging hambog ako. Dahil akala ko malakas na ako. Dahil may dugo ng aswang ang nananalaytay sa ugat ko. Hirap na ako. Gagamutin ka ni Lola pero kailangan mo umalis sa lugar na ito. Doon ka titira sa malayong lugar na hindi ka makakapinsala sa mga tao. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Meron akong alam na pwedeng pagdalan sa'yo. Kailangan mong pumayag dahil yun lang ang kondisyon ni Lola sa'yo. Sige, payag na ako. Basta pagalingin lang ako ng lola mo. Ginamot nga ni Lola Emma ang tiyuhin ng apo. Nang malakas na siya at kaya na niya ang sarili, hinatid na siya ni Joven sa isang isla na sinasabing walang nakatira kundi mga ligaw na hayop. Nandito na tayo, Chong. Alam ko nga ang lugar na ito. Minsan kapag nasa laot ako, natatanaw ko nga ito. Sinasabi nila na misteryoso ang isla na ito. Alam kong magagawa niyong manirahan ditong mag-isa. Pasensya na, Chong. Kailangan ko na umalis. Joven, sana mapatawad mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Huwag ka sana makonsensya na dinala mo ko dito. Tama ang lola mo na hindi na ako pwedeng makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Kapag nasa kaanyuhan kasi ako ng pagiging aswang, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Tama lang ang lugar na ito para sa akin. Ipanatag niyo po ang kalooban niyo. Pinatawad ko na kayo. Habang lula ng bangka at palayo sa isla, nanatiling nakatanaw si Joven sa tiyuhin na nakatayo pa rin sa dalampasigan. May lungkot man siyang nararamdaman, batid niyang yun ang tamang gawin. Pagkalipas ng maraming taon, naging tahimik naman ang pamumuhay ng mag-asawa. Mangingisda pa rin si Joven pero may sarili na siyang bangka. Dalawa na rin ang anak nila at kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Noong nakaraang taon lang
Binawian na ng buhay si Lola Emma dahil sa katandaan na. Bago siya tuluyang mamaalam, ipinagtapat niya na siya rin ang nagbigay ng sakit kay Manolo noon sa pamamagitan ng baranga. Sa nakalipas na taon, wala na rin nakakaalala pa sa tiyuhin na yun ni Jovena. Minsan daw natatanaw pa rin niya ang isla kung saan niya ito dinala. Pero kahit na kailan, hindi siya nagtangkang lumapit doon. Nangako pa sila noon na hanggang kamatayan, magiging lihim ang pagdadala niya sa tiyuhin sa isla na yon. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo sa isa sa pinakamakulit na mag-comment sa Inkong. Hi po kay Kimpi Feliciano. Kamusta? Kimpoy, Champoy. Hi po kay Vivian Leasing from Tagaloan, Misamis Oriental. Hi kay Wideline Moring. Hi po kay Achilles from Ilocos Sur. Hi kay Shell Siason from Taiwan. Hi po kay Lynn Buro from Haro, Iloilo City. Alright, marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.